Shanks, may kakambal talaga, confirm na? Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1134. At ang title nga daw na itong paparating na chapter The Old Library. Sa title pa nga lang magkaka-idea na kaagad tayo na i-explore natin itong Old Library na nakita natin in last chapter, kung saan natin nakita itong si Saul. At hindi nga tayo nagkamali dahil ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing yung mga normal na libro daw na nasa Old Library nai-enlarge o lumalaki. Ang rason daw dito para mabasa ng mga giants yung mga normal na libro. Bali sa tingin ko nga sa mismong chapter i-explain yung process patungkol dito, kung paano ba exactly lumalaki ang mga libro at kung paano ba ito nagiging possible. Ang sumunod na impormasyon naman related sa huling scene ng last chapter, which is yung naging madamdaming pagkikita nila Robin at Saul. Sinasabi nga na nagpasalamat daw itong si Luffy kay Saul dahil sa ginawa nitong pagliligtas kay Robin 22 years ago. Although hindi nga kilala ni Luffy itong si Saul personally, na-appreciate nga niya itong si Saul. I'm sure na vice versa din naman ito dahil ni-reveal nga ni Saul in last chapter na nagbabasa daw siya ng mga balita patungkol kay Robin sa mga nagdaang taon. At panigurado kilala niya na yung captain ni Robin itong si Luffy. At gaya nga ng ginawa niyang pagte-take care kay Robin 22 years ago, siguradong alam ni Saul na ito na ngayon yung katungkulan ni Luffy para kay Robin. Kaya naman ay assume na makakakita tayo ng isang wholesome scene sa part na to. Later on nga bigla daw napunta yung scene kay Lilith. Sinasabi nga na meron daw siyang dalang clone ni Vegapunk at balak nga daw niya itong buuhin sa Elbaf. Bali yung tinutukoy nga nating clone dito yung mismong Vegapunk, yung namatay na original Vegapunk. Bali sa part nga na to I admit hindi ko gaanong trip na muli nating makikita yung original Vegapunk, since madidefeat nga neto yung purpose ng pagsasacrifice niya. Kumbaga yung guilt ni Kizaru na napatay niya si Vegapunk, same sa scene ng ibang miyembro ng Straw Hat Pirates kung gaano sila na down nung time na namatay si Vegapunk, parang magiging less impactful na nga yung mga scene na yon. Opinion ko lang naman yan. Pero kung titignan naman natin yung brighter side, most likely nga na ang plano ni Lilith kaya siya magkikreate ng clone ni Vegapunk, possible na magtatayo siya ng laboratory sa mismong Elbaf. Dahil nakita na nga natin yung pahiwatig niya in last chapter. Kino-complement nga niya yung pagiging perfect ng Elbaf sa technology na meron sila. Ang isang possible reason pa nga sa pagtatayo ni Lilith ng laboratory dahil alam naman nating lahat na meron silang pasyenteng daladala ngayon na hindi kayang gamutin ng totoong doktor. At ito nga si Kuma. Dahil nga sa technically nasira si Kuma dahil sa nangyaring Egghead Island arc, ito nga yung tamang pagkakataon para ayusin siya ni Lilith at possible na itong bagong clone ni Vegapunk. Kaya it makes sense pa rin naman na maibalik ang totoong Vegapunk sa kwento. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi ko trip na ibalik pa siya sa kwento bilang clone story-wise. Ang sumunod na impormasyon naman sa spoilers sinasabing bigla daw napunta yung scene sa Underworld, kung saan ipinakita daw itong si Loki na merong kausap. Yung pangalan nga daw ng kinakausap ni Loki Mosa. So most likely na isang bagong karakter itong sinasabing Mosa. At I doubt na ito yung nakita nating silhouette in chapter 1132, since base nga sa lokasyon ng karakter na to mukhang nasa Sunworld siya. Kaya naman panigurado bagong karakter itong si Mosa. Anyway, bigla nga daw naputol yung scene dito at napunta na sa Heaven World. Yes guys, finally makikita na natin sa chapter na to ang tuktok ng Elbaf. Isa nga ito sa pinaka-excited na akong makita sa chapter na to dahil finally dito na natin malalaman kung aabot nga ba itong tuktok ng Tree of Adam sa White Sea o hindi, or kung may Sky Islands na ba talaga sa itaas netong puno na to o wala. At ang huling impormasyon nga sa spoilers bigla na lang daw may nag-appear na black circle stars sa Elbaf.
So similar nga ito sa nakita natin sa pagsasamon sa mga Gorosei sa Egghead Island. At gaya nga sa mga Gorosei na ganito sila sinamon, merong dalawang karakter nga daw na nag-appear sa mga Black Circle Stars na to. At ang isa nga daw dito very similar kay Shanks. Actually kamukhang kamukha nga daw ito ni Shanks. Specifically nga daw niyang kamukha yung karakter na nakita natin in chapter 907. Kung matatandaan nyo guys ipinakita nga si Shanks sa chapter na to na kausap ang mga Gorosei. So it turns out na mukhang hindi pala si Shanks itong karakter na to, bagkos ibang individual. Ngayon kung matatandaan nyo magto 2 years ago na nga gumawa tayo ng theory video patungkol sa possible na kakambal ni Shanks. At yung ilan nga sa inyo syempre pinagtatawanan itong theory na to, since mukhang imposible nga namang magkaroon ng kakambal si Shanks. Bali pinrove nga natin sa video na to yung mga rason o yung mga point kung bakit ako naniniwala na posible ngang may kakambal talaga si Shanks. Gaya ng clue in chapter 434 na dinrawing ni Oda si Shanks kaharap si Whitebeard. Although side view nga itong drawing na to in-emphasize pa rin sa atin ni Oda yung markas sa mata ni Shanks. Pero in chapter 907 nga kung saan ito yung pinag-uusapang kakambal kuno ni Shanks, hindi nga natin nakita itong markas sa mata niya. Bali isa nga lang yan sa clue na possible ngang merong kakambal si Shanks. Kung trip nyo ngang i-explore pa yung ibang ebidensya natin I suggest na panoorin nyo itong video na to. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Bali nag-lead nga tayo sa pag-speculate na may kakambal si Shanks dahil sa chapter 1083. Ito nga yung chapter na ni-reveal ang mga Holy Knights. Yung silhouette kasi sa gitna kamukhang kamukha ni Shanks. Kaya naman assume na itong dalawang karakter na pumunta ngayon sa Elbaf gamit ang mga Black Circle Stars mga miyembro ng Holy Knights. Yes guys, finally gumagalaw na itong mga Holy Knights. At isa lang ang ibig sabihin neto. Ibig sabihin malapit na ring gumalaw itong Revolutionary Army. Dahil as per Dragon nga ready na daw silang kalabanin ang world government. Ang hinihintay na nga lang daw nila yung maunang gumalaw muna itong mga Holy Knights. Kumbaga naghihintay lang sila ng go signal. Kaya naman panigurado sa mga susunod na chapters muli nating makikita itong si Dragon at ang grupo niyang Revolutionary Army. Anyway, ayan na nga yung mga impormasyon sa spoilers para sa paparating na chapter 1134. Yung ibang impormasyon nga syempre tatalakayin na lang natin once na lumabas na yung full chapter. At bago nga matapos itong video na to ipapaalala ko lang na kung wala pa nga kayong pangregalo ngayong Pasko meron nga tayong nilabas na mga bagong design ng t-shirts. Kung trip nyo ang umiscore ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba kung saan kayo makakabili. So yun lang, peace!